natin ang Commission on Human Rights, pagpapatuloy po natin to, no? Dahil naabala po natin ngayong umagang ito, tayo'y maghihingi lang po ng update. Si Attorney Beda Angeles Epres, siya po yung Commissioner ng Commission on Human Rights. Ang CHR pong mag-iimbestiga rito ay yung kanilang regional office, no? CHR sa Negros Island, sa Negros Island region. So isasama ho natin sa ating kwentuhan ngayong umaga ang Commission on Human Rights. Attorney Epres, magandang umaga po, sir. Good morning! Ay, hello sir, good morning. At sa inyo pong mga tagapakinig. Opo, si Magandang umaga po. Ricky Rosales po ito, sir, sa DZXL. Opo. So, Yes sir, good morning po sir. Opo, attorney, sabi ng inyong press release kahapon ay naglunsad na po kayo ng investigation dito. Pwede pong malaman po paano po ba tunguhin ito, sir, at ano po ang nais nating malaman? Yes. Noong po kasing April 21, naka-receive po kami ng report from isa pong grupo ng civil society organization sa Negros, yung Human Rights Advocate Negros, kung saan humihingi po sila ng assistance sa amin. Dahil nga po dito sa nangyaring insidente noong April 19 na may nasawing 19 Opo. na katao based doon sa alleged encuentro. Mhm. So ang nangyari po ay nakipag-ugnayan po kaagad kami doon. Kasi ang mga allegations, ang mga assistance na hinihingi po sa amin ay una, paano mabilis na ma-retrieve yung mga bodies ng namatay. Pangalawa, to i-identify kung sino yung mga namatay na ito, kasi ang allegation nga po nila ay wala naman talagang, may iba pong namatay na hindi naman combatant. Mhm. Mhm. Opo. So ang ginawa po namin ay nakipag-ugnayan na po kaagad kami doon sa office ngayon ng mismo ng mayor ng Taboso. At ang sabi po, to determine kung totoo ba yung sinasabing merong mass grave na kung saan inilibing na po itong mga biktima ng encuentro. Pero napatunayan naman po namin na wala naman pong mass grave. Ang nangyari po ay yun pong mga bodies ng namatay ay nasa pangangalaga po ng local government unit ng Taboso at inaantay po na ma-retrieve nung kanilang mga kapamilya. So bali ang magiging focus po ng aming investigation ay, kasi po meron pong mga conflicting claims yan. Sinasabi ng AFP, lahat po ng namatay ay armed combatants, mga members ng NPA, pero meron po ibang grupo na nagsasabi na hindi lahat ng namatay ay armed combatants, kasi yung iba nga po doon ay estudyante, merong guro, merong journalist na nasa area lang na nagkakandak ng community work. Opo. So, kung mapatunayan po kasi na talagang civilians po, may mga civilians na namatay doon at hindi po totoong lahat yun ay armed combatants, ang magiging ano po namin doon ay, ito po ay isang malinaw na paglabag ng international humanitarian law. Mhm. Kasi po dapat po sa mga ganitong enkwentro, na-determine po ng both parties, whether it's the AFP or the NPA or kung ano man pong grupo, na dapat hindi po dapat sila pumatay ng civilian or gumamit ng iba pang methods ng warfare na magkukos pa ng further sufferings sa mga combatants po. So yun po yung tinitingnan namin ang gulo. Opo. So, attorney, so far ngayon, kumbaga kayo po ba ay almost half na doon sa halfway doon po sa mga documents, ebidensya na pwede po ninyong tingnan? So far, ang nabanggit nyo ngayon ay yung klarong nakipag-ugnayan na po kayo sa local government. Ano ho, attorney? Opo. Meron din pong ano kasi nung April 23 nung ma-identify na po yung pangalan ng journalist from Negros, pinuntahan po sila yung family ng team. Kaya lang po wala pong inabutan doon sa lugar kasi apparently pumunta na po pala ng Taboso para interview. Pero yun po yung gusto namin gawin, mag-conduct ng interview doon po sa mga pamilya nitong nasawi, para kumbaga yung buong pagkakakilanlan po talaga itong mga tao na to. Kaya yun po yung magiging isa sa mga actions na gagawin po ng state. Kayo ba, attorney, from the looks of it, bilang bihasa po kayo dyan, may nakikita ba kayong initial na parang sense na baka nga, halimbawa, in the case of RJ Ledesma,
well, ito po ay pendingan ng inyong magiging investigation. Hindi daw po siya doon namatay sa mismong engkwentro sa Taboso eh. On the other side of the town yata, sa Chase, doon sa paghuhuli pa, paghabol sa ibang combatants, doon yata siya namatay eh. So yung mga ganyang circumstances, attorney, abogado po kayo, bihasa sa human rights, anong initial sense po ninyo? Ang tinitingnan rin po namin yung angulo na yan. Although ang sinabi po kasi ng AFP Mm-mm. doon sa report na nakuha namin ay yung operation nila covers 3 municipalities, Taboso, Escalante, Oo. and Calatrava po ata yung area na yun. Okay. So parang yung journalist po ata is Escalante po, Yeah. doon po ata siya namatay. Opo. And ang sinasabi po nga nila is it is a running firefight. Kaya po yung iba ay hindi na sa Taboso namatay na sa ibang lugar. So yun po yung mga tinitingnan namin kasi ang siyempre pinapakinggan rin po namin yung sinasabi ng mga ibang grupo na bakit kung bakit ganung oras nagsimula yung operation. Right. Madaling araw po siya 3:58. Right. Tapos nag-last po ata ng kung mga ilang oras. And Opo. then, so yun po, isa po yun sa mga gusto naming tingnan. Yung pong bigat nito, attorney, sa mga naunang report na rin naman nabasa ko, within international humanitarian law ito. So kung sakaling may violation, paanong magiging handling po nito? Filing of case, paano ho ito? Kasi AFP ho ito, no? Mismong AFP yung may pananagutan dito. Opo. Although yung naman pong application ng international humanitarian law ay hindi lang naman po ito applicable sa mga government forces. Kasama ko rin po dito yung ibang grupo na involved sa encuentro. Mm-mm. Pero dahil po ito ay special law, so meron po, kailangan po mag-file ng criminal case sa ating pong korte para po litisin itong violation ng international human rights law. Ang pinaka po kasi parang key principle nitong batas na to ay dapat walang madadamay na civilian or dapat hindi ma-identify po kung yung subject po ba ng isang military or operation ay combatants po ba talaga or hindi. Yun po yung pinaka-ano. Yes. Kasi nga po, attorney, ang parang siguro hinihintay din, kagaya kung nagmamasid po rito, dahil sabi ko nga kanina, attorney, mga meron lang naman ho ang karamihan sa atin, hindi ho din kasi, attorney, malinaw pa yung paano ho, of course, talagang matagal na labanan na yan. Matagal nang nag-survey sila sa isa't isa. Pero may mga report din ho na parang pinaalis muna yung mga residente eh. So ang sunod kong gustong sa inyo, paano po nyo titingnan yon? Kasi ang dami daw ding apektado nga, yung buong community. Sabi nyo nga kanina, 3 pa lang towns yon, 3 bayan yung parang affected, no? So paano po yung mga, di ba, violation din yun sa kanila, di ba, attorney? Opo. Titingnan rin po namin yung reports nga po na yan. Ang sinasabi, ang daming internally displaced na mga tao Opo. doon po sa lugar na yun because of the military operation. Right. Or because of the counter. Opo. Kung para ang po kasi namin is dapat kung meron pong mga ganitong klaseng operations sa military o kaya ay nagkakaroon ng encuentro, dapat po minimize yung damage or wala po dapat maging collateral damage sa mga civilians na wala naman pong kinalaman dito sa labanan po. Labanan. So dapat, opo. Opo. And then, pag sinabi natin wala dapat collateral damage, di ho ba mas broader ang pag-unawa rito? Hindi lang namatay o nasugatan, kung hindi, yung impact nito. Dahil katulad nito, siguro ngayon yung takot sa kanila psychologically. Tapos yung iba siguro ay hindi pa rin makabalik sa normal na hanap buhay, attorney. Opo, tama po yun. Dahil nga po, ang alam nga po namin sa ngayon ay hindi pa rin sila nakakabalik doon po sa kanilang mga lugar. Opo. And ang malungkot nga po dito, yung totoong nangyayari po talaga ay yung mga marginalized, yung mga ating mga magsasaka. Sila po ang
fisher folks, yung mga nasa marginalized sector, sila po talaga yung parang nakukot sa crossfire ng labanan ng gobyerno at Agree. yung ibang grupo. Sila po yung, lagi po silang nadadamay. So yun po sana yung kung pwedeng maiwasan ng both parties, PFP or yung NPA, wala po sanang civilian na nagagamit or naapektuhan sa ganitong pong klase mga ito. And then finally, Attorney Epres, no, moving forward na ho, itong final point na to, parang 'di ba 50 years or more than pa yatang 50 years itong communist rebellion na to sa Pilipinas, simula nang maitatag ito. Ano bang pananaw nyo rito? Should we open up again? And kasi ito na naman, parang sa mga ganitong pagkakataon, may mga usapan na uli ng peace talks, negotiation. Ano hong inyong pagtingin dyan, Attorney? Kami po dito sa Commission on Human Rights talagang matagal na po namin ina-advocate at pinapakiusap sa both parties na baka po pwedeng upuan po ulit itong usapin na ito. Dahil po mas maganda, ina-acknowledge po namin ang karapatan ng bawat tao na yung freedom nila na kung sa anumang ideolohiya yung kanilang gusto. Whether it's a communism or whatever. Hindi naman po kasi yan bawal sa batas. Yes. Ang pinagbabawal lang po is if gumagamit na po kayo ng violence para po doon sa ideolohiya na yun na po yung violation po ng batas. Dapat po isinasaalang-alang din yung freedom of thought and belief doon sa ibang klaseng, ibang karapatan din naman ng mga tao na sana'y walang mamamatay, walang nadi-displace. Yun po yun. So, ano po kami? Kaisa po kami sa panawagan na po atad ng maraming tao na dapat ay matigil na po itong armed conflict na ito kasi pwede naman po napapag-usapan lang. Opo. Naku, Attorney Beda, kami nagpapasalamat po sa inyong panahon, information at sana'y magka-ugnayan pa rin po tayo ulit sa susunod pag kayo po ay may update na rito sa inyo pong investigation. Sir Attorney, good morning po. Mabuhay kayo. Good morning! Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Si Attorney Beda Angeles Epres, Commissioner po ng Commission on Human Rights. Naghatid sa ating orasan, paring Daniel, alas 8:24 na po ng umaga. Sandali po lamang. DCXL 558.